lagi po nating isipin sa ating paglilingkod na ito, ng atin pong paglilingkod ay para po sa Diyos. Sapagkat kapag ang lagi nating iniisip o lagi nating sinasapuso ng ating paglilingkod ay para sa Lord, hindi ho tayo tiyak mapapagod. Amen? Kasi kay Lord po natin ginagawa yung mga gawain po ito po ginagawa natin para po sa ating Panginoon. Okay? And of course, tayo din meron benepisyo sa Lord. Di ba? No, may mga benepisyo tayo sa Lord, no? Bibigyan tayo ni Lord ng comfort, no? Peace. No? Marami po mga blessing ni Lord, of course. No? Yung hininga natin, blessing na po yan ni Lord. Nakahinga ba tayo ngayon lahat? Amen. Alam mo? Nakahinga tayo lahat. Malakas tayo, masigla tayo. Yan po ay blessing po yan, no? Ng ating Panginoon. Kaya salamat po sa Lord sapagkat narito po kayo ngayon, hindi po hadlang ang baha. Amen. Amen po? Hindi hadlang ang tubig. Okay? Pagka gusto para kay Lord ay may paraan. Pagka ayaw ay may dahilan po yan. Okay? Ganun lang po yan mga kapatid. Okay? So tinakot tayo ngayon sa atin pong pag-aaral po ng mga salita ng ating Diyos na buhay. Okay? Ang atin pong paksa ngayong umaga ay dito po sa Jeremiah chapter 31 verse 3. No, ang sabi po dito ng ating Panginoon kay Jeremiah at saka sa mga Israelita during the time, sa verse 3, "The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee." So, ang ating paksa po, "I have loved thee with an everlasting love." Okay? Sabi ni Lord, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Okay? Ang pag-ibig po ba ng tao ay may hangganan? Amen. Amen. Pero si Lord, walang hangganan ang kanyang pag-ibig sa atin. Okay? So, ito po ay sinulat po, mga kapatid, ni Jeremiah during restoration of Israel. No? Sapagkat during the time, ang mga Israelita, talaga hong, sila, hirap na hirap sa buhay during the time. Kasi po, bakit sila naghirap sa buhay during the time? Sapagkat sila po ay kinaptured po ni Nebuchadnezzar during the time, no? Ng hari doon po sa Babylonia during the time. Okay? Nung kinaptured po sila o sinako po sila, ay hindi na po sila nakapaglingkod, no, sa ating Panginoon. Kung ano-ano na po ang kanilang mga ginagawa. Kaya po, nirestore po sila ng ating Panginoong Diyos. Maging sa buhay po natin, kaya po tayo i-restore ni Lord. Amen? Amen. Kahit po tayo minsan nangihina, nadadapa, nawawala, no? Minsan, ang tagal natin hindi makapagdalo, tandaan po natin, ang nagre-restore po sa atin, walang iba kundi ating Diyos. Okay? Dahil po sa kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin. Take note, ang pag-ibig po ni Lord ay walang hanggang pag-ibig. Okay? So, sabi po dito, ay nagpakita na ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan ay everlasting, walang hanggan sa Tagalog. Ibig sabihin, pag sinabing everlasting po, ay hindi napuputol. No? Hindi nahihinto. Hindi pansamantala. Hindi kumukupas at hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero ang pag-ibig ba ng tao kumukupas? Amen. Kumukupas po ang pag-ibig ng tao. Lalo na pagka bagong mag-asawa. Di ba? Pag bagong mag-asawa, pag naglalakad yan, hawak kamay. Di ba?
Very, very sweet. Tama po? O, hawak kamay. Pero kalaunan na, hiwalay na ang kamay. Kasi po, tandaan po natin, iba yung pag-ibig natin kaysa pag-ibig ng Diyos. Amen? Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi po kumukupas, hindi po nagbabago, hindi napuputol. Tandaan po natin, at ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi po pansamantala lang, kundi everlasting love ang kanyang pag-ibig po sa atin. Okay? Now, ano pa po ang sabi dito mga kapatid, sa atin pong pag-aaral po ngayon, ay dahil sa pag-ibig na ito, ipinapakita niya ang kanyang loving kindness. Pag sinabing loving kindness, yung kagandahang loob ng ating Panginoon. No? Ano pa po? Nagpapakita ng kabutihan, awa, katapatan, at biyaya, at inilalapit niya ang kanyang bayan sa kanya mula sa pagkabihag ng pamunuan ni Nabukadnezar. Yan po ang background niyan eh. No? Kaya, nirestore po sila ng Panginoon. Okay? Ibig sabihin po, iniligtas sila ni Lord doon sa kamay ni Nabukadnezar. Dinala sila ni Lord sa magandang lupain. Kaya kung inyo po tanda, nabasa natin kanina, may mga lupain po na pinagtatanim sila ng Panginoon at hanggang nagkaroon po ng bunga, na yung vine, yung ubas po, no? So nabasa natin yung kanina, ni-restore po sila ni Lord. Kabuhayan nila lahat, ni-restore po ng ating Panginoon. Okay? Dahil po ang pag-ibig ng Diyos sa kanila ay walang hanggang pag-ibig. Okay? Now, ilang bagay ang nais ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid dito po sa Jeremiah chapter 31 verse 3. Okay? So sabi dito sa verse 3, the Lord hath appeared of old unto me. Sabi po ni Jeremiah, mga minamahal. Okay? So pag sinabi yung the Lord, ibig sabihin ang Panginoon ang pinagmumulan. Okay? Tanda natin, lahat po sa buhay natin, si Lord po ang pinagmumulan. Amen? Siya po ang source ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. Maging po sa nangyari dito, sa mga Israelita, kasama po si Jeremiah, during the time, mga kapatid, okay? The Lord hath appeared. Ang Panginoon mismo ang gumawa ng hakbang at nagpakita kay Jeremiah at sa bayang Israel. No, nagpahayag po si Lord sa kanila. Mismo si Lord, no, nagsabi sa kanila na kung saan ay sabi po ni Lord, malinaw po mga kapatid, na I have loved thee with an everlasting love. Okay? So, ano po ang makikita natin dito na aral na dapat po nating panghawakan po sa ating paglilingkod na ito? Sa buhay po natin, tandaan po natin mga kapatid, ay lahat po ito sa buhay natin galing po sa ating Panginoon. Even our eternal salvation. No, si Lord din po yan ang nagbigay sa atin. Si Lord din po ang nagligtas sa atin. Maging po sa kalagayan natin ngayon, no? Si Lord din po ang nagbigay sa atin. Okay? So, hindi po yan totoo na kaya tayo merong mga pagkapala dahil sa sarili nating ginagawa. Okay? Hindi po. Kaya tayo pinagpapala dahil po sa biyaya ng Diyos. Amen? Kasi, tingnan nyo po, tuloy-tuloy po ang pagbigay sa atin ng buhay. Amen po? Kalakasan, hininga, kasiglahan, para tayo makapaghanap buhay. Lahat po na ginagawa natin, nagnegosyo man tayo, tatrabaho man tayo, naghanap tayo ng hanap buhay. Lahat po yan galing po sa ating Panginoon. Pagka i-trace back mo po yan, galing po yan sa Lord. Hindi po yan galing sa atin. Amen po? Kaya po, sabi dito, the Lord hath appeared. No? Ibig sabihin ay yung kaligtasang eternal at saka yung kaligtasang temporal
ay galing po sa ating Panginoon. Pag sinabi pong kaligtasang eternal, yung kaligtasan natin sa langit, pag sinabi pong kaligtasang temporal, ang kaligtasan natin dito sa lupa. Tama? So kailangan ba natin maligtas dito sa lupa? Amen. Amen. Kailangan natin kasi nabubuhay pa tayo. Sa anong paraan? Maligtas tayo sa gutom. Tama po? Kaya nga tayo nagtatrabaho eh. Kaya tayo humingi sa Lord ng trabaho para hindi tayo magutom. Tama? Okay? Saan pa tayo maligtas? Sa mga maling aral, maling pamumuhay. Okay? Sa mga maling tao. Di po ba? Sa mga kasamaan sa mundo. Kailangan tayo maligtas doon. So anong kailangan natin, mga kapatid? Ang Diyos at saka ang kanyang mga salita. Kailangan po natin ito. Lagi po yan magkasama ang Diyos at saka ang kanyang mga salita. Kaya ang kaligtasang eternal at temporal ay biyaya na nagmumula sa Diyos. Hindi nagsimula sa kakayahan o gawa ng tao, kundi sa gawa ng Diyos. Now, tandaan po natin, God is the beginning of our eternal salvation because of His love. No? Inibig po kasi tayo ni Lord. Sino ang unang umibig sa atin? Si Lord o tayo? Si Lord ang unang umibig sa atin, hindi tayo. Mga kapatid. Kasi kung ikaw unang umibig sa Lord, di na una ka pa kay Lord. Diba? Okay? Si Lord po ang unang umibig sa atin. Basahin po natin. Okay? Basahin po natin ang aklat po ng 1 John chapter 4 verse 19. Ano sabi ko dito? We love Him because He first loved us. Tayo nagsiibig sa Kanya sapagkat Siya'y unang umibig sa atin. So si Lord po ang unang umibig sa atin, hindi ho tayo. Kaya naman tayo umibig sa Lord ngayon kasi inibig tayo ni Lord. Amen po? Amen. Okay? Kaya yun po ang response po natin sa ating Panginoon. Okay? Ano pa po sabi dito mga kapatid? Sa aklat po ng John, ito paborito ng marami. John chapter 3, verse 16. Diba? Sabi nila, kung meron kayong Armalite na M316, meron din kaming John 3:16. Di ba? M16 na Armalite, di ba? Okay. Sabi po dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Napansin po ninyo, for God. Laging una si Lord. Amen po? Because God is the beginning of our salvation. Ang kaligtasan po ay galing sa Diyos. Hindi po galing sa tao. Amen? Hindi po galing sa namumuno. Hindi galing sa pastor o kanino man. Ang eternal salvation galing po sa ating Panginoon. You know why? Because He is the author of our eternal salvation. Basahin po natin, Hebreo. Kung totoo ba na author si Lord ng ating kaligtasan. Hebreo chapter 5, verse 9. Okay? Sabi po dito, and being made perfect. Tinutukoy dito ang ating Paiso Kristo. He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Tingnan niyo po, si Lord po ang author of our eternal salvation. Hindi ho ang simbahan. Hindi ho ang grupo ang author ng eternal salvation. Ang author po, malinaw mga kapatid, walang iba po kundi ang ating Panginoon. Kaya dito po sa John 3:16, malinaw po. Gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sino ho yung binigay niya? Ang kanyang bugtong na anak. Malinaw po yun mga kapatid. No? God is the beginning of our eternal salvation. At ang sunod po doon, for God so loved the world.
Pag sinabing so love, ini-express niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Amen? So love. Ini-express niya, no? Yung kanyang pag-ibig sa atin. Ibig sabihin, hindi po ito ordinaryong pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi po ito katulad ng pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig po ng Diyos ay malalim. Hindi nagbabago. Mga kapatid, walang hanggang pag-ibig po ng ating Panginoong Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, nakita ho natin doon yung the boundary of our salvation. At nakita din po natin doon ang the blood of our salvation. Nakikita din po natin doon the beneficiary of salvation. Nakita din natin pinakahuli, the benefits of salvation. Okay? Sino ho nagbe-beneficiary nun? Yung mga mananampalataya. Okay? Ano pong benepisyo na nakukuha? Walang hanggang buhay. Eternal life. Kaya po si Lord ang siyang nagbigay sa atin ng eternal life sapagkat siya po ang ating tagapagligtas, no? Siya po ang ating Diyos na tunay at totoong Diyos at siya po ang Diyos na hindi po nagsisinungaling, no? Binigay na po ni Lord sa atin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. So, ano pa po mga kapatid? Dito pa po sa aklat ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Sabi dito, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord. Take note, naka-address sa mga brethren. Naka-address po sa mga minamahal na kapatid. Ibig sabihin sa loob po ng church. Sabi ni Pablo, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Kaya po, malinaw po mga kapatid, na si Pablo nagpapasalamat sa church po ng Thessalonica sapagkat alam po ni Pablo na sila po ay pinili ng Diyos nung una pa sa kaligtasan. Okay? So si Lord po, ibig sabihin, ang siyang nagligtas sa atin. Okay? Now, let's go to the temporal salvation. Yung pinag-usapan natin kanina, eternal salvation, ngayon po sa temporal or salvation from physical death here on earth. Sino-sino ho ba ang niligtas ni Lord sa kamatayan, sa physical? Okay? Di ba marami? Tama po? During the time, mga Israelitas, siya din po ang nagligtas. Tayo din po, siya din nagliligtas. Amen? Okay? Kaya sabi ko dito, sa Exodus chapter 14, verse 12. Noong nagreklamo ang mga Israelita during the time sa ating Panginoon at kay Moises. Sabi po dito sa verse 12 ng Exodus chapter 14, is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians. For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. Okay? Nagrereklamo sila. Mas maganda na lang daw mamatili sila sa Ehipto kaysa sila dalhin sa ilang at sila ay mamatay doon. Okay? Tandaan po natin, alam po natin to ang sinasabi ng Panginoon na sila po ay hinango ni Lord mula sa Ehipto kasi naghihirap na po sila. Ginawa silang mga katulong, no? Ginawa silang mga slaves.
during the time, nakita ni Lord ang kanyang bayan, bayang Israel. Kaya niligtas niya doon po sa mga Egyptyo. Kasi po, ginawa silang katulong. Pinagpapalo pa sila, no? Sinasaktan pa po sila during that time. Kaya po si Lord ay ang kanyang walang hanggang pag-ibig ay nandoon. Okay? Kinuha sila ng ating Panginoon, dinala po sila sa Promised Land. Pero doon pa lang sila, mga kapatid, sa tinatawag po na Red Sea, no, nagreklamo na sila. Mas gusto na daw nila mamatay doon sa ito kaysa ilang. Pero anong sabi po ni Moises, mga kapatid? And Moses said unto the people, verse 13, and Moses said unto the people, fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show you today. For the Egyptian whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. Tingnan niyo po, no? Kaya sabi po ni Pablo, ni Moises, malinaw po na huwag kayong matakot. Tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sabi po ni Moises, sapagkat ang mga Egyptian na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailan paman. O tingnan niyo po, nangyari po ba ang sinabi ni Moises? Nangyari. Okay? Anong ginawa ni Lord sa kanila? Niligtas ba sila ni Lord, mga Israelita? Yes. Niligtas po sila ni Lord sa mga Egyptyo. No? Sa mga tao, nagbabanta silang patayin. Sa mga sundalo na galing po sa Ehipto na sila po ay patayin. Subalit, niligtas po sila ng ating Panginoon. Anong ginawa ni Lord? Ano ang pagliligtas na ginawa po ng ating Panginoon? Sabi niya kay Moises, itaas mo yung tungkod. At ang dagat na ito ay mahawi. Nahawi po ba ang dagat? Amen. Yes. Sabi ng Panginoon, sila maglalakbay sa tuyong lupa. Nangyari po yun, mga kapatid. No, hinawi ni Lord ang dagat, at sila po ay naglalakbay, doon sila dumaan sa gitna ng dagat na hinawi ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, hinahabol pa rin sila ng mga sundalo ni Paraon. Okay? No, ang sundalo ni Paraon, lahat nandun na. Sa gitna, hinahabol sila sa gitna ng hinawi ng dagat ng ating Panginoon. Ano ginawa ni Lord? Pinanumbalik po niya ang dagat. Silang lahat po ba na humahabol, nangamatay? Opo. Yes, nangamatay. Ang mga Israelita po ba nakatawid? Amen. Nakatawid po sila lahat. Ang tanong, sino ho nagligtas sa kanila? Si Lord. Hindi naman tao nagligtas eh. Kaya ba ng tao hawiin ang dagat? Hindi. Kahit man ilang sip-sip dyan eh. Di ba? Kahit man dalhin mo pa yung lahat ng mga sip-sip. Di ba? Kulang pa rin yun. No? Lahat ng mga tao dyan na sip-sip, dalhin mo yan lahat dyan, kulang pa rin. Hindi pa rin kayang sip-sipin ang dagat. Di ba? Eh, dyan nga lang yung baha natin dyan, di pa masip-sip eh. Kahit man dalhin mo lahat na sip-sip yan, eh, hindi pa rin yan matutuyo. Okay? Kaya po, tingnan niyo po, niligtas po sila ng ating Panginoon. Si Lord po ang nagligtas sa kanila. Hindi ho si Moises, tanda natin, amen? Amen. Hindi ho ang tungkod, kundi si Lord ang nagligtas sa kanila. Okay? Kaya minsan may mga taong ang pinupuri nila ang tao. Hindi nila alam, ginagamit lang sila ni Lord. Tama? Amen. Napakagaling niya, no? Pinagaling ako. Di ba? O, pinupuri ang tao. Ang galing-galing niya. No? Pinagaling ako, biro mo. Hindi ako nakalakad. Ngayon nakalakad na. Oh. Ang galing-galing niya, biro mo.
yung pinagamot ko, ang aking pilay, ay, ang gumaling ay ubo. Di ba? Ang galing-galing niya. Ang kapurihan sa tao, hindi yung dapat. Amen? Ang kapurihan po dapat sa ating Panginoon. Siya po ang gumagawa ng lahat, mga kapatid. Kaya niyang kilusin ang tao. Amen po? Kaya po, sa kalagayan natin ngayon ito, hindi tayo dapat mangamba kasi nandyan po si Lord. Amen? Gawin lamang natin ang ating tungkulin sa Panginoon. Ano po yung ating tungkulin sa Lord? Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Dapat totoo, tunay ang ating paglilingkod sa Lord. Yun po ang gusto ng ating Panginoon. Kaya po, iniligtas po sila, nakarating po sila sa promised land. Mga minamahal. Pero si Moises, hindi ho nakarating sa promised land. Hindi ho ibig sabihin na si Moises hindi ligtas. No? Bakit hindi nakarating si Moises sa promised land? Dahil sa katigasan ng ulo ng mga salita, sabi ni Lord kay Moises, salitain mo ang bato para magkaroon ng tubig. Kasi nagreklamo na mga Israelita. Kami uhaw na. Dahil ang layo ng kanilang nilakbay, mga kapatid. Okay? Paikot-ikot sila sa disyerto during that time. Sabi ng Panginoon kay Moises, salitain mo ang bato para magkaroon ng tubig. Anong ginawa ni Moises? Pinalo niya ng kanyang baston ang bato. Nagkaroon nga ng tubig, pero sinabihan siya ni Lord, ang utos ko, hindi mo sinusunod. Kaya hindi po siya nakarating sa promised land. Yung promised land ay, tandaan po natin ang promised land na sinasabi po ng Panginoon, ay yung Kanaan na punong-puno ng gatas at pukyutan. Punong-puno ng pagkain. Punong-puno ng ubas. Lahat na pagkain nandoon. Punong-puno ng langis. Yung promised land na sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya hindi po sila nagugutom po doon. Okay? Kaya po, namatay na lang si Moises sa ilang. Okay? Hindi po siya nakarating sa promised land. Kaya sabi ni Moises dito sa verse 14, the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. No? Ipaglaban kayo ng Panginoon, at kayo ay papayapa o tatahimik. Sabi po ni Moises. Kaya po, sa paglilingkod natin na ito, ang lumalaban po sa atin si Lord. Nakipaglaban po sa atin ang ating Panginoon. Kasi tayo, wala naman tayong magawa kung wala po ang Panginoon sa buhay natin. Okay? So that is temporal salvation. Niligtas ni Lord ang kanilang buhay, physical. Tama? Kaya sila nakatawid sa dagat. Okay? Next, ang buhay naman ni Jonah. Sino nakakilala kay Jonah? Jonah ngayon. Yeah, baka Jonah, maputulan tayo. Hindi Jonah na Bill. Jonah. Di ba? Anong sabi ni Jonah, mga kapatid? Nung siya naman ay umiwas sa tawag po ni Lord. Okay? Kaya maraming mga mananampalataya, mga Jonah, umiiwas sa tawag po ng Panginoon. Okay? Si Jonah naman po, sabi niya, Jonah chapter 2, verse 9, but I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. Noong time na yun na sinabi po ni Jonah, mga kapatid, siya po ay nasa loob ng malaking isda. Balyena. Kinain siya ng isda kasi po,
ay inutusan siya ni Lord na mangaral sa Ninive, ang ginawa po niya ay tumakas siya papuntang Tarsus. Sumakay siya sa barko, si Lord nagpadala ng unos. O, tingnan niyo po. Kaya pagka iniwasan natin si Lord, magkakaunos ang buhay natin. Amen po? Marami pang nadadamay sa barko, maraming nadamay. Kaya sabi ng kapitan, sino kaya may sala nito? Ba't ganito ang ginawa ng Diyos sa atin? Oh, si Jonah, walang pakialam. Ang himbing ng tulog niya, sabi ng banal na kasulatan. Ginising siya ngayon. Sabi ng kapitan, oh, ikaw natutulog. Baka ikaw ang dahilan kung bakit pinadala ng Panginoon ito ang unos. O grabe ang unos sa gitna ng dagat. Di ba? Malulubog na sila. Inamin ni Jonah na siya ay tumakas sa Lord. Kaya sabi ng kapitan, ano ngayon ang gagawin natin? Ba't tinakasan mo ang Panginoon? Sabi ni Jonah, itapon niyo na lang ako sa dagat. O tinapon ba siya sa dagat? Tinapon siya sa dagat. Nung tinapon siya sa dagat, tuloy-tuloy pa bang unos o nahinto? Huminto na, mga kapatid. Nung tinapon si Jonah sa dagat, kinain siya ngayon ng balyena. Malaking isda ang balyena. Mabuti na lang, hindi siya nginuya. Kinain siya ng buo. Nilulon siya ng buo. Kasi ang laki ng, mas malaki pa sa building ang balyena, ang lalaki. Ito nga, malaki na nga ito. Kaya tayong lulunin ito, tama? Lahat tayo. Lalo na kaya isa lang, si Jonah lang. Okay? Ang ginawa po ni Jonah, nagsisipa siya sa Lord. Nagpray siya sa Lord. Nagpasalamat siya sa Lord, na niligtas siya ni Lord. Nagsisi siya. Okay? Mga kapatid. At pagdating po dito sa verse 10, and the Lord spake unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land. Tingnan niyo po. Iniluwa po siya. Sinabihan ng Panginoon ang isda na iluwa, ilabas si Jonah. Nangyari po ba? Amen. Yes. Saan siya niluwa? Sa lupa, sa tuyo, walang dagat. O tingnan niyo po. Kaya pala utusan ni Lord ng isda? Amen. Yes. Kaya ba ni Lord utusan lahat? Amen. Yes. Lahat yan, mga tao, tayong lahat. Kaya po tayong utusan ni Lord. Kaya tayong kilusin ng Panginoon. Amen? Kung paano niya inutusan ng isda na iluwa itong si Jonah, ganon din po tayo. Kaya din po ni Lord iluwa ang ating mga kahinaan sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Malaga lamang tayo po ay magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Si Jonah po nagbalik loob sa Lord. Humingi siya ng tawad sa Panginoon. Iyak na iyak si Jonah. Anong niligtas ni Lord sa kanya? Buhay niya. That is temporal salvation. Now, sa temporal salvation, walang kinalaman ang eternal. Amen? Sapagkat ang gumawa ng kaligtasan eternal, si Lord din. Okay? Siya po lamang. Kaya ang makamtan natin ang eternal salvation, yung tinatawag po na makita ho natin sa ating paglilingkod na ito kapag tayo po ay sa Lord na. Tama? Pero tayo, nananampalataya na tayo ay iniligtas na po ni Lord. Amen? Amen. Okay? Kaya ho, malinaw po yan mga kapatid, na ang sabi ho dito, ay niluwa po siya ng ating Panginoon. Niligtas po siya ni Lord. Okay? Tanda natin, mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, kaya po iligtas ni Lord sa anumang kapahamakan. Amen po? Amen. Kaya nga tayo, nagpipray sa Lord bago tayo magtrabaho. Nagpipray ba tayo sa Lord? Amen. Dapat magpray tayo na iligtas tayo ni Lord sa kapahamakan. Tama?
iligtas tayo ni Lord sa anumang mga aksidente, mga masasamang kamay ng mga tao. Marami bang masasama ngayon? Yes. Sobra na ngayon. Napakatindi. Kasama na po ng tao ngayon. Mga kapatid. Di po ba? Kaliwat kanan, nabalitaan mo, ninakawan, ni-rape, pinatay, lahat. Mga ginagawa ng tao ngayon. So, anong dapat natin gawin? Dapat humingi tayo ng protection sa Lord. Amen po? Amen. Kasi wala naman po tayo ibang pupuntahan eh. Si Lord pa rin. Tanda natin po yun. Mga kapatid. Okay? Minsan, pag humingi ka ng tulong sa tao, minsan, napapahiya ka, nabibigo ka, pero pag humingi ka ng tulong sa Lord, yung taong yon na kinakalaban ka, kayang hipuin ni Lord. Amen? Amen. Na tugunin ang atin pong mga hinaing sa Kanya. Kaya sabi ko dito mga kapatid, sa Matthew chapter 12 verse 14, Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly. Ilang araw si Jonah sa loob ng tiyan isda? 3 days and 3 nights. Ilang araw nabuhay na magmuli ang ating Panginoon? 3 days. Tingnan niyo po, kapatid. Pero hindi yan siya si Kristo. Diba? Pinipicture lang kung anong nangyari kay Jonah at sa nangyari po sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ang unang kumilos. Ang tao ay hindi ang pinagmulan ng pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ang pinagmulan nito. No? Si Lord po ang unang umibig po sa atin. Number 2. Sabi po ni Lord, I have loved thee. No? Mahal, minahal kita. Sabi po ni Lord. Sinong minahal niya? Si Jeremiah at saka mga Israelita during that time. Tayo din po ba mahal ni Lord? Amen. Minahal din po tayo ni Lord, mga kapatid. Huwag kang mag-alala, hindi lamang po mga Israelita at saka si Jeremiah. Tayo din po minahal ng ating Panginoon. Pastor, kung ako ay minahal ni Lord, bakit nangyari ganito ang buhay ko? Di ba? Ganon kalagi ang tanong. Kung mahal ako ni Lord, dapat hindi nangyaring ganon, dapat hindi kinuha si ganon, dapat naging mayaman ako ngayon. Tandaan po natin, hindi ikaw ang may hawak ng mundo. Tama? Hindi ikaw ang may hawak ng buhay mo. Ang may hawak ng buhay mo, si Lord. Kalooban ni Lord ang lahat. Kalooban ni Lord ang mangyayari sa buhay po natin. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Meron pong dakilang layunin ang Diyos sa buhay po natin. Ang Diyos mismo ang nagsabi, I have loved thee. Hindi sinabi na minahal kita dahil karapat-dapat ka. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay unconditional. Hindi tayo inibig ng Diyos dahil maganda ka. Tama? Hindi tayo inibig ng Diyos dahil may edad ka na, bata ka pa. Wala hong ganon, mga kapatid. Hindi tayo inibig ng Diyos dahil tayo mahirap o mayaman. Ang pag-ibig ng Diyos ayon sa kanyang layunin at biyaya sa buhay po natin. Okay? Yun po ang tinatawag na unconditional love ng ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional, nagmumula sa kanyang sariling biyaya at layunin. So malinaw po mga kapatid, at hindi tayo inibig ng Diyos dahil marami tayo. Hindi tayo inibig ng Diyos dahil kakaunti tayo. Inibig tayo ng Diyos dahil sa yun po ang gusto ng ating Panginoon. Deuteronomy chapter 7, verse 7 up to verse 8. Sabi dito, the Lord did not set His love upon you, nor choose you because ye were more in number
than any people, for ye were the fewest of all people. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo, nang dahil kayo ay marami sa bilang, kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Okay? Kaya nga, ang tawag sa atin ni Lord, little flock. Maliliit na kawan. Tinawag din po tayo na little children. Maliit na mga anak. Bakit? Tandaan po natin, iilan lamang po yung totoo ngayon na naglilingkod sa Lord. Amen? Yung tunay at totoong naglilingkod, iilan lang po. Kaya sabi ni Lord, little flock lang, mga kapatid. Okay? Kaya kahit po little flock po tayo, ang malaga, nagpapatuloy tayo sa Lord. Amen? Amen. Ang malaga, tunay at totoo ang ating paglilingkod sa Lord. Okay? Yun po ang gusto po ng ating Panginoon. Verse 8, but because the Lord loved you, and because He would keep the oath which He had sworn unto your fathers, hath the Lord brought you out with mighty hand, and redeemed you out of the house of bondmen, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Tingnan nyo. Talagang malinaw po mga kapatid na si Lord po, ang ating Diyos po, ang siyang umibig po sa atin. Maging po Maslanita, kanyang bayan, okay? Tayo, tinatawag din po tayong people of God, bayan ng Diyos, sapagkat, tingnan niyo po kung sino niligtas po ng ating Panginoon. Basahin natin Matthew chapter 1 verse 21. Okay? Noong hindi pa pinanganak ang Panginoon Kristo, ay sinabi po ng anghel ng ating Panginoon. Sabi nito, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Sino iniligtas niya? Ang kanyang bayan. Kasama po tayo roon. No? Sa bayan po ng ating Panginoon. Okay? So, ano pa po, mga kapatid? Romans chapter 5 verse 8. Sabi dito, but God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Inibig ba tayo ni Lord? Yes! Inibig po tayo ng ating Panginoon. Malinaw po na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, no, mga kapatid, ay ang sabi po ng banal na kasulatan ay si Kristo namatay para sa atin. Yun po ang tunay na pag-ibig po ng ating Diyos sa buhay po natin. Okay? Ano pa? Ephesians chapter 2, verse 4. Sabi dito, but God, who is rich in mercy. Mayaman ang Diyos natin sa awa. Amen? Mayaman po siya. For His great love, yung kanyang dakilang pag-ibig, wherewith He loved us. Tingnan po. Ang dakila niyang pag-ibig na siyang umiibig sa atin. O, tingnan niyo po. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi maliit, kundi malaki. Dakila ang pag-ibig po ng Diyos sa atin. Kaya po, huwag nating maliitin ang Diyos. Amen? Kasi ang pag-ibig niya sa atin, dakila at walang hanggang pag-ibig. Tingnan niyo po. Kaya verse 5, ano sabi? Even when we were dead in sins, nung tayo mga patay sa kasalanan, hath quickened us together with Christ. Tayo binuhay niya kasama si Kristo.
Bakit kasama si Kristo? Kasi si Kristo ang namatay para sa atin. Amen? Ano pa pong sabi yun dito, mga kapatid? By grace, ye are saved. Sa biyaya, kayo ay naligtas. Kaya ang kaligtasan po natin, kapatid, biyaya po ng Diyos. Kaya wala tayong dapat ipagmamalaki sa buhay natin. Amen po? Okay? Ephesians chapter 2 verse 8. Anong sabi doon? For by grace, ye are saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Yun po ang kaligtasan natin, mga minamahal. No? Malinaw po. Biyaya po ng ating Panginoon. Okay? Sapagkat sa ating paglilingkod na ito, dapat nating maintindihan at nanawaan po, mga kapatid, na una ang kaligtasan, pagkatapos pananampalataya. Okay? Lagi lahat dapat una ang Diyos. Amen? Kasunod yung ating ginagawa. Pananampalataya sa Lord. Ano sabi po dito sa Acts chapter 13 verse 48, mga kapatid? Sabi po dito, Acts chapter 13 verse 48. And when the Gentiles heard this, ano narinig nila, mga hentil? Pangangaral na salita ng Diyos. They were glad and glorified the word of the Lord. And as many as were ordained to eternal life, believed. Sino daw ang nananampalataya at naniniwala sa aral ng Diyos, salita ng Diyos? Yung mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Hindi yung mapakinggan mong aral ng Diyos para ka maligtas, kundi itinalaga ka sa buhay na walang hanggan, kaya ka sumampalataya sa salita ng Diyos. Yun po yung katotohanan, mga kapatid. Okay? So malinaw po, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakasalalay sa pagiging mabuti ng tao. Ito ay pag-ibig na nagmumula sa Kanya. Number 3, with an everlasting love. Walang katapusang pag-ibig. Walang hanggang pag-ibig. Ito ang puso ng talata na ating sinabi. With an everlasting love. Katulad po sa sinabi ko kanina, ang everlasting means walang hanggan, hindi nagwawakas, hindi pansamantala, at hindi nagbabago. Kaya po, ang awa ng Diyos nananatili sa atin magpakailanman. Basahin na natin, mga kapatid. Psalms chapter 103. Okay? Psalms chapter 103 verse 17. Sabi po dito, but the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear Him, and His righteousness unto children's children. Tingnan niyo po, no? Ang awa ng Diyos from everlasting to everlasting. Bakit tayo kinawa ni Lord? Kasi inibig tayo ni Lord. Amen po? Inibig po tayo ng ating Panginoon. Kaya tingnan mo po, pagka isang tao ay inibig mo, nandoon yung awa. Tama po? Naawa ka. Diba? Ay, kawawa naman si Bunso. Diba? Hirap naman si Bunso. Kasi po, nandun yung pag-ibig mo. Tama? Nakuha ba ng mga magulang? Yes. Mga kapatid. Kasi nandun yung pag-ibig natin. Ganon din po si Lord. No? Ano ba po, mga minamahal? Na ang
Katunayan, ang pag-ibig natin, na pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang hanggang pag-ibig. Basahin po natin Romans chapter 8, verse 38 up to verse 39. Sabi po dito, sa Tagalog na lang po mga kapatid, sapagkat ako'y naniniwalang lubos, sabi ni Pablo, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, ano pa? Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang ibang nilalang, ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Meron bang makapag-iwalay sa atin? Wala. So bakit? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, walang hanggang pag-ibig na ibinigay sa atin. Okay? So malinaw po yan, mga minamahal. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi katulad ng pag-ibig ng tao na maaring magbago dahil sa kalagayan o sitwasyon, but the love of God cannot fade and cannot be changed. Hindi kumukupas, hindi nagbabago ang pag-ibig po ng ating Panginoon. Okay? Ang damit kumukupas. Di ba? Lahat, ang tao kumukupas. Kahit pamayaman pa siya. Di ba? Kahit sa iyo pang buong mundo, kupas ka pa rin. Ang tao lumalaos. Tama ba? Tumatanda ang tao. Di ba? Sabi mo lang yan, bata ka pa. Pero darating ang time, may katulad ka namin. Kumukupas. Nagbabago. Pero ang Diyos, pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi po nagbabago. Kaya dapat maglingkod tayo sa Diyos. Amen? Siya ang tunay at totoong Diyos na atin po pinaglingkuran. Number 4. Sabi dito, therefore, with loving kindness. Pag sabing with loving kindness, mga kapatid, ay kita po natin yung kagandahang loob ng ating Panginoon. Okay? May resulta ang everlasting love ng Diyos. Anong resulta? Loving kindness, kagandahang loob. Nagpakita sa atin ng awa, kabutihan, katapatan, at mapagmahal na biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Okay? So, basahin po natin. Aklat po ng Psalms. Okay? Psalms chapter 63. Mga kapatid. Psalms chapter 63, verse 3. Sabi po dito, because thy loving kindnesses, or loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. Tingnan niyo po, ang kagandahang loob ng Diyos, mas mainam pa daw kaysa buhay. Bakit? Kasi ang kagandahang loob po, galing po yan sa ating Panginoon. So, ano pa po mga kapatid? Titus chapter 3, verse 4. Titus chapter 3, verse 4. Up to verse 5. Sabi po dito, but after that, the kindness and love of God, our Savior, toward man appeared. Oh, nagpapakita din. No? Ang alin? Yaong kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos sa atin. Tingnan niyo po, tayo ay nandito ngayon dahil inibig tayo ng Diyos. Amen? Tuloy-tuloy ang ating buhay dahil po sa pag-ibig po ng ating Panginoon. Hindi lamang sinasabi ng Diyos na siya ay umibig. Ipinapakita niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob.
Naawa po siya sa atin. Okay? Nandun yung kanyang compassion sa atin. Nandun ang kanyang biyaya sa atin. Nandun ang mga blessing po niya sa atin. Pinagpapala ba tayo ni Lord? Amen. Buhay natin, pagkapala na po ni Lord. Diba? Yung hindi tayo nakakasakit, pagpapala na po ni Lord. Amen po? Amen. Pagkapala po yan ni Lord. Kaya ang physical na katawan natin, dahil sa physical pa tayo, talagang nakakaramdam. Tama po? Pero, mas maganda na meron tayong Diyos na pinaglilingkuran. Okay? So, number 5, panghuli po. Sabi ni Lord, have I drawn thee? Ako ang naglapit sa iyo. No? Tandaan po natin, ang kumikilos sa buhay natin si Lord. Siya po ang nagdala sa atin sa kanyang gawain. Amen? Amen. Hindi o si pastor, tandaan natin, hindi o si pastor nagdala sa inyo sa gawain nito. Si Lord po ang nagdala sa inyo sa gawain ito. Ang trabaho ni pastor to preach the gospel. Amen po? Amen. Ang trabaho ni Lord, siya ang nagligtas sa atin at nagdala sa atin dito sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya kahit anong takas mo, pagka dinala ka ni Lord dito, wala ka po talaga magawa. No? Kaya, mas maganda na lang sumunod tayo sa Lord para walang madamay. Katulad ni Jonah. Di ba? Okay? Sumunod tayo sa Lord. Pag sinabi ni Lord, paglingkuran natin siya, maglingkod tayo. Utos po ni Lord ba maglingkod sa Kanya? Amen. Yes, utos po ni Lord. Utos ba ni Lord ang sumamba? Amen. Utos ni Lord. Utos ba ni Lord na tayo lumago? Amen. Utos ni Lord. Lahat po yan, utos po ni Lord yan. Hindi po yan utos ni pastor. O, di ba? Kaya minsan, nagtataka tayo, bakit kaya narating ako dito? Bakit kaya nakasama ako ni pastor? Minsan nagtataka tayo. Tama po. Pero bakit nangyari yan? Kasi po, si Lord po ang nagdadala sa atin. Halos lahat naman tayo. Lahat tayo, dinala po ni Lord. Si Brother Eric, dinala din ni Lord. Nagulat nga ako, nakalong silma si Brad. O, di ba? O. Lahat kayo. Nagulat lang ako, dumating bigla. Si Sister Charmaine, pupuntahan ko pa yon. Baka hindi nakapunta kasi baha. Dumating din, nagulat din ako. Di ba? Sila Sister Jinke, sila ni Sister Marilyn, ganon din. Nagkagulatan kami. Bakit ganon? Kasi dinala kayo lahat ni Lord dito. Amen? Amen. Si Lord po ang nagdadala. Kaya sabi ni Lord, have I drawn thee? Ako ang naglapit sa iyo. No? Pansinin natin mga kapatid, I drawn thee. Ang Diyos ang nagsabi, siya ang naglapit. Kaya sabi ni Lord, sabi ng Ama, ilalapit tayo kay Kristo. Basahin na natin, John chapter 6. Si Lord po ang naglalapit sa atin, mga kapatid. Doon po sa ating Panginoon, Hesus Kristo. John chapter 6, verse 44. Anong sabi dito? John chapter 6, verse 44. Sabi dito, no man can come to me, except the Father, which has sent me, draw him, and I will raise him up at the last day. Walang taong makakalapit sa akin, maliban ng Amang nagsugo sa akin, ang sa Kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. So si Lord pa rin nagdadala sa atin. Amen po? Si Lord ang nagbigay sa atin kay Kristo para tayo tubusin. Malinaw po yan mga kapatid. Siya po yun. Ano pa?
Verse 65. Mga minamahal. Verse 65. Same chapter. And he said, therefore, said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father. Binigay tayo ng Diyos Ama kay Kristo. Kaya tayo tinubos. Okay? Lahat tayo na hinirang ng Diyos Ama before the foundation of the world, tayo